Langin kung anong imensahe ko. Wala pumapasok sa isipan ko, kundi sabi ng Diyos, sa pagkakaisa, mayroon tagumpay. Amen? Everybody say, praise the Lord. But first of all the highest praise, honor, thanksgiving, and majesty, only to our loving God, our Lord and Savior, and give double honor and respect to our dearly beloved evangelist, to Almeida, the end-time prophet of our loving God, and we always remember and cherish the blessed memories and the precious teaching to our beloved son, Pastor Linico Almeida, and all beloved children, the whole blessed Almeida family. And I greet also my beloved wife, my children, my co-workers, my co-preachers, all of you, my dear brothers and sisters, at sa lahat po ng mga webcast viewer, hanggang ngayon sila po inatili, nagsusubaybay sa atin. Salamat po sa iyong pagsuporta sa live streaming sa Cagayan de Oro City. Palakpakan po natin ang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya tama talaga mo minamahal. It provides serenity, calmness, comfort, and goodness are the benefits of unity. Amen? Amen. As written in the Bible in Psalms 133, verse 1, kindly pag-ibasa. Praise the Lord. Sa aklat ng mga awit, Kabanata 133, ang talata ay 1. Masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Amen. Palakpakan natin, Diyos. Behold, how good and how pleasant it is for the brethren to dwell together in unity. Napakanindot, napakaganda. Amen. Amen. Napakatahom, napakaligaya sa lahat ng magkakapatid na nagsitahan magkasama-sama sa pagkakaisa. Palakpakan po natin ang Diyos. That's why it provides serenity, calmness, comfort, and goodness from our loving God. That is the benefits of unity. Kaya nagkaisa po tayo, kahit nagbiyahe tayo na malalayo, gibaliwala natin yung pagod, ang layo, yung risgo sa ating dinadaanan, sa lahat ng mga core members, dahil yung puso nyo ay puno ng pagkakaisa. Kaya tingnan mo, natutuwa ang Diyos. We experience calmness, kalmado tayo, goodness, kabutihan ng Diyos sa pagkakaisa. Comfort, kulang ng comfort. Maraming may mga problema tayo sa ating mga lugar, sa ating mga tahanan. Gulong-gulong isipan natin, pagdating natin dito dahil nag-moving ang Holy Spirit, nakaramdam tayo ng complete comfort. Amen? Balisang-balisang isipan natin, nung nadama natin yung presensya, nagkaroon tayo ng calmness, naging relax, kalmado tayo. Goodness, nakita natin at narinig natin ang kabutihan ng Diyos galing sa mga patutuo na mga kapatiran to prove beyond the shadows of the doubt that the God that we serve is really good God. We serve, He changed our life, He gave us miracles, and He answers our prayers. Tingnan mga testimony na kakaiyak. Dahil totoo ang Diyos natin na pinaglilingkuran. So it's bring goodness to each and every one of us. Baon-baon natin ito, ang kabutihan ng Diyos pag-uwi natin sa kanya-kanyang tahanan. Maging kami man dito, talagang tumutulang may mga luha dahil narinig namin yung mga patutuo. Marami tayo lahat mga patutuo from the goodness of our loving God. Kaya sabi sa awitin, awitin natin ang kabutihan ng Diyos. Amen ba? Huwag natin kaligtaan, palagi nating awitin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Hindi natin mabilang
ang kabutihan ng Diyos. The goodness, the mercy, kindness of God, hindi natin ito mabilang, mga minamahal. Although tayo po'y mga nagkakamali, may mga kahinaan, pagkakasala, tayo still nanatili ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Pag magsumikap tayo, gusto natin paglingkuran ng Diyos, gusto natin magpagamit sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi tinitingnan ng Diyos yung ating nagawang mali, hindi tinitingnan niya ang ating kahinaan. Tinitingnan ng Diyos yung ating pagsisisi sa ating maling ginagawa. Amen ba? Amen? Si Salmista David, bakit siya hari? Nagkasala si David. Hari siya. Nagsisi siya. Daming pagsisisi ni David. Nag-fasting si David. But still, kinuha pa rin Diyos ang kanyang anak. Ngunit, hindi ni David sinisi ang Diyos. Ngunit sabi niya, maraming salamat, Lord, for the chastisement that you given to me, so that I cannot sin no more. Upang hindi na ako magkasala pa muli. Maraming salamat sa palaala mo, sa palo mo sa akin, upang hindi na ako magkasala muli. Tingnan mo yung kabutihan ng Diyos. That is goodness of God. Nagkasala na, nagsisi. Siyempre, pag nagkasala ka, dapat magsisisi ka. Mag-fasting ka. Pero dahil sinagawa mong kasalanan, ang Diyos sisingilin ka. You must pay the price of the guilt that you make sa ating Panginoon. Para matuto ka. Tuturuan ka ng Diyos, sisipinahin ka ng ating mahal na Panginoon. But still si David, hindi siya nagalit sa Diyos. Hindi niya sinisi ang Diyos. Di alam niya yung pagkakamali niya. Kaya tama lang daw na may mangyari sa buhay niya para hindi na siya gagawa ng kasalanan muli. That is the goodness of God. Amen ba? Kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Kaya sa ating pagkakaisa, yun ang naramdaman natin. Amen ba? Calmness, goodness, and comfort. Serenity ang ating maramdaman sa ating paglingkod sa Diyos. Kaya gaano gusto-gusto ng Diyos magkakaroon ng pagkakaisa. Kaya kung natin ulitin ang versikulo in Psalms 133 verse 1, how good and pleasant. Tagalogin natin. Yan muna sa Tagalog. Masdan ninyo, titingnan. Masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya. Ayan, bago-bago. Masdan ninyo ang pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid. Magkapatid ba tayo? Yun. So, napakabuti, napakaligaya sa mga magkakapatid na magsitahan. Magsitahan ba? Magpuyo? Magsama-sama? Magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. So, ngayon pa lang, pinadama na ng Diyos sa atin. Pinadama na sa ngayon pa lang. Hindi pa ito anniversary. Sabi nga si Lulong, parang anniversary na. Dahil pinadama ng Diyos sa atin ang kanyang kabutihan. His comfort, His goodness, His calmness in our heart. Revival. Pinadama ng Diyos sa atin. Bakit? Natuwa ang Diyos, napakaligaya, napakabuti sa magkakapatid na magsasitahang nagkakaisa sa pagkakaisa. Nagsama-sama sa pagkakaisa. Kaya ngayon pa lang, pinadama na sa, we feel, pinadama na natin sa ng Diyos sa atin. Feel na feel po natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen ba? Di tayo binibigo ng Diyos. Sabi niya, God never fails us. He never fails us.
Hindi tayo pinapakyas, hindi tayo binibigo ng ating mahal na Panginoon. Kaya maraming salamat. Alam niyo mga minamahal, mayroon ko testimony sa inyo. Nakita niyo parang mahina pa ang katawan ko eh. Nung galing sa Kinawi, nagkaroon tayo ng opening sa church sa Kinawi nung last Tuesday. Kasi galing kami sa pagod, araw-araw ng lakad, sa mga transaksyon, sa marami pang makakalimutan. So, siningit ko talaga yung pag-inaugurate, pag-blessing ng chapel natin na bagong gawa sa dako ng Kinawi. Kinawi, Libo na Bukid nun. Munta kami doon. So, nagkasama kapatiran, gabing kagalakan, katuwaan, pero may naramdaman ako dito sa bahay na parang pagod. Hindi ko na maintindihan yung sarili ko. Mabigat. Parang, I cannot explain eh. Sa naramdaman ko. Siyempre gawain, pinipilit ko lang. Hirapan ako, wala akong persang tumayo. Parang sakit ng katawan ko na dahil sa gawain, sige, ina-schedule namin dahil ina-adjust namin yung oras, panahon namin para sa preparation sa gawain. So, nabuo pa rin. Yung makapatiran sa Kinawi, ang sarap na mga hinanda nila. May ginataang tilapia, may ginataang pantat, may sinigang kanding, may laman loob na paklay. Daming hinanda, may mga sweet and sour na manok, biko, hindi na malaman kung saan mo ipanglalagay. Ako hindi naman kumahilig kumain ng laman loob. Yung mga paklay-paklay laman loob, hindi ko mahilig magkain, tikim-tikim lang. Sinigang kumakain ako, no, kunti lang. Ewan ko bakit dalawa lang kami ni sweetheart sa lamisa. Pagtikim ko ng laman loob, napakasarap. Ang ibang lasa. Sige istorya, sige kaon. Hindi ko na malaya, naubos ko na pala yung isang yahong mangkok na punong-puno ng paklay. So namusog ako. Uwi na. Pagdating sa bahay, alas 8 ng gabi, hindi na nga ako nakapunta sa likod eh, makapag-Thanksgiving dapat. Iba na, umiga ako sa kama, sabi ko, Mama, bakit iba yung naramdaman ko? Parang nanghina ako na hindi man high blood, hindi ko maintindihan. Basta, yun na lang. Tapos gumaganon-ganon yung mga buto ko, yung mga joint, yung talampakan ko. Sabi ko, Kin, naghapa ako, Kin, karatihin mo yung likod, hawak, paa ko lahat. Isipin, Kin, gawing bigat. Basta. Sinuntok pa yung lapalapa pa ako. Di parang gumanon ako, ni-street ko, biglang may lumagatik na buto, ugat dito sa kilid ko. Sakit. Ngayon, higa lang, alam hindi ako makatulog, naglumuhod ako pag susumama. Mga ilang 30 minuto siguro, nakatulog ako. Pag umaga, hindi na ako makatayo. Namaga na yung joint ko dito sa paa ng katawan. Wala na akong lakas. Halos patumba ako sa kama. Sabi ko, Mama, nangyari. Pero pinilit ko kasi pore eh. Kaya siguro kita na magkapuangga, nakaupo lang ko. Pero masakit yan, hindi ba hindi. Sakit ang ulo ko dito, hindi maganon yung buhok. Grabe init yung katawan ko. Init. Wala lang. Siguro, yung palang pinakagrabing trangkaso na pala yung naramdaman ko, fever, tapos yung mga joint ko, mga buto ko, yung mga ugat ko parang nag-stack up, siyempre pagod, walang hilot-hilot, kaya ganun ang nangyari. Pero wala lang, kasi pure pa rin, pure lang. Tapos, inom na inom ng tubig, Wednesday po yun. Kaya pinilit ko lang tumayo ng altar call, pero talagang pilit ko lang na ituwid yung lakad ko, pero masakit yun. Lahat sa gawain.
Hanggang pag gabi na tulog, nag-chill na ako. Naman. Hindi ako nagkukumot pag natulog. Pero yun, naghanap ako ng kumot. Gagano ako. Wala lang, kumot, tulog pa rin. Pati alas 4, puri pa rin. Ganun ba? Hindi na. Wala na. Ako, wala akong kasi, ayaw ko kasi pag may naramdaman ako, ayaw ko maraman sana ng mga pamilya ko, sweetheart ko. Ano ba? Okay lang. Pero, grabe nang naramdaman ko. Ubala ng Diyos. Paano ako iyak sa Diyos? Doon ang pagkukulang mo ng sala ko. Huwag mo naman paintulutan. Yun lang. So, pag Thursday night, nagpahilot ako. Nagtawag ako ng blind. Pahilot ako. Practice dito yung mga choral. Alas 8 dumating yung blind. Hindi hilot ako. Halos 2 hours ang hilot sa akin. Naabot ng 10 o'clock. Basta lahat na pisi sa akin. Lahat ng katawan ko, daanan ng kanyang daliri. Gano'n ko. Yes, sir. Barado lahat yung mga juwin mo, mga ugat mo barado. Kaya hindi nagpapangsyon yung dugo mo. Mabuti nga, hindi ka na-stroke. Alam mo yung naramdaman mo, sikit ng ulo mo, hina ka na. Sana yung na ma-stroke ka. Umiyak ako. Kung ganun ba? Sabi ko, wala naman. Yan, napakabait ng Diyos. Hindi naman ako high blood. Pero dahil sa init ng katawan, sa halo na stress, overstress, pagod, yun siguro bumigay na yung katawan ko. Pero, wala lang. Kaya ang Diyos natin, napakabait. The goodness of God in our life. Sa ilot niya ako pag umaga, habang nilot niya ako pinipisil dito, dahan-dahan ako nare-relief. Nakatulog ako. Pag kinabukasan, Friday, pagising ko, wala na akong naramdaman. Mag-aala. Pero nagulat ako, pulang-pula daw ang mukha ko, pulang-pula yung buong katawan ko. Wala akong ligo, hindi ako naligo. Tapos may parang makakati yung katawan ko, makati na parang yung init daw lumabas, hindi maintindihan. Hanggang ngayon, makati pa rin yan eh. Kaya, ganun. Eh, maraming busy kami, na ocular inspection pa kami sa Cross Corpus Christi. Sama pa ako. Munta pa kami ni Brother sa City Hall. Pero yun ang naramdaman ko, iba na. Kumuha kami ng permit sa RTA. Kay this coming week, December 11, mag-start na tayo ng sounding. Kaya mga sounding team, prepare na kayo. Magkakaisa tayo sa gawain ng Diyos. Yung walang trabaho sa mga bahay, walang ginagawa, sasama kayo sa sounding. Kaya napakalaki ng Cagayan de Oro. Mabigay ng lipis. Kahit sa maliit na bagay lang yun, magagamit kayo ng ating Panginoon. Ma-implemento natin yung ginatawag na unity. Unity. Sabi niya, no? The song of the degrees of David, behold, how good, and how pleasant it is for the brethren to dwell together in unity. Kung nagkakaisa tayo sa gawain ng Diyos, napagaganda tingnan sa harapan ng Diyos yun. Maliit na bagay lang yan, nandito ka, nagkaisa ka, nabigay ka ng leaflets. Anong sabi niya Biblia, it is good and pleasant. It is for the brethren to dwell together in unity. Nagsitahan tayo dito na sama-sama sa pagkakaisa. Kaya pag ginawa natin yan, we experience serenity, calmness, comfort, and goodness from our loving God. Makita natin sa kabila ng marami tayong pagkukulang, pagkakasala, kaya takpan ng Diyos dahil natutuwa ang Diyos.
mabuting bagay, maligaya sa harapan ng Diyos sa maigsoon na sama-sama tayo nagkakaisa alang-alang sa gawain ng ating pinakamahal na Panginoon. In unity, there is strength. Sa pagkaisa may kapangyarihan. Amen? Ngayon, kahabagan ng Diyos, grabe ang Panginoon. Nagpa-BP ako. Alam mo, ilan ang BP ko? 160 over 90. Sabi ng BP sa akin, Sir, palpitit by heart mo, may naramdaman ko. Wala naman. Wala kang naramdaman. Hindi mabigat ulo, wala man. Nung nagdaan araw, kasi may trangkaso, ibang naramdaman ko. Kaya sabi niya, delikado yun, sir. Yun ang mga sign ng ma-stroke ka. Dahil sa init. Sabi ko, buhay ang Diyos namin. Buhay ang Diyos natin. Napakabait ng Diyos. Dahil gumagawa tayo, hindi para sa ating sarili. Lahat na ginagawa natin sakripisyo, hindi para sa ating sarili. Ito'y para sa gawain ng Diyos. Seeking for His glory, not seeking for our own glory. Gumagawa tayo, not seeking for our own glory, for our own benefits, but we are seeking for the glory of God. Para sa kalwatian ng Diyos ang ating ginagawa. Nagsakripisyo tayo, nagpapagod tayo para sa kalwatian ng Diyos, para sa pagpalugod natin sa Panginoon, para sa Kanyang gawain, para sa the brethren, na magsama-sama tayo magkaroon ng experience ng comfort, calmness, hallelujah, goodness, silang puso, revival, mga milyan po ang nakikita, gustuhan ng ating mahal na Panginoon. Kaya if you think it and plan something for the Lord, gawin mo without wavering. Kung mayroon kang ginaplano mabuti para sa church, gawin mo nga with all your heart, with all sincerity, without wavering. Anong wavering? Yung nag-alinlangan ka at atras abante. Gawin mo. Kayong ginagawa mo, bunga yan sa pagkakaisa natin sa gawain ng ating mahal na Panginoon. So you experience the goodness of God. Maramdaman mo yung kabutihan niyo sa buhay mo. Pag ginagawa mo po yun, kasi nakasulat sa banal na kasulatan. Yung ginagawa natin, hindi para sa tao yun, kundi para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Mala pastor, nagsakripisyo, naghirap, nagtiis, para lang ipangaral Ebanghelyo sa talipa-ulo. Hindi niya inisip ang kamatayon. Ano mangyari sa buhay niya? Sa lupa pa lang, nagsakripisyo na. Nagpasting na siya. Nag-offer pa ng something, financially, lahat, para lang mawon ng simpati ng Abu Sayyaf people, just to pray for the hostages. Wala siyang iniisip na interest, self-interest. Ang iniisip niya for the interest of others. To preach the gospel. Hindi siya natakot. Ano mangyari sa buhay niya? Nga baka hindi na siya makabalik. Ginawa ng mga pastor, buong puso. Nakabalik sila, walang kulang. Yung pare, pinutulan ng liig. Si Gallardo, tinanggalan ng mga kuko, tinanggalan ng mga mata. Yung ibang mga misyonary ng mga ibang reliyon, putol ang mga liig. Gipang tortured. Pero yung grupo natin, Smokosil, mga pastor with 12 warriors, wala. Hindi sila kinurot. Hindi sila sinaktan. Inalagaan sila ng mga Abu Sayyaf. Dahil bakit? Yung kanyang puso galing sa Diyos at plano para sa Diyos. So, the calmness, the goodness, comfort, sumasama sa kanila because their heart is full of unity, sincerity, with all faith,
genuine, to preach the gospel, to help people, so that people rich, maabot sila ng ebanghilyong totoo, hamakin ang kamatayan, sakripisyo. Yan ang genuine na panampalataya. Sabi niya, the daring faith. Walang kinatatakutan, walang inatrasan, walang undi abante ng abante. Dahil bakit? Alam ng ating mga pastor ang kanyang pinaniwalaan niya Diyos buhay at hindi siya pabayaan. The God that we serve, He never fails us. He never forsake us. And He never leave us. He's always there. He go before us. Samahan tayo, pangunahan tayo, sabi ng Diyos. I will go before you. I will always there. I will never leave thee, nor forsake thee. Nothing to be dismayed and fear. Wala ka dapat panglupay pa itakot dahil ang ginagawa mo para sa ating mahal na Panginoon. So if, mga beloved kaisunan, if you think of something, you must to think the goodness of God. And you must to do it, the good things for the Lord, not for yourself. Bunga ng pagkakaisa upang mabuo ang ating gusto sa Diyos. Yung presensya kanina nga kumilos sa ating kaligitnaan, hindi yan mabayaran ng bilyon. We cannot repay God. Hindi natin kaya bayaran ng Diyos. Sa ibang iglesia, wala ka nakita nito. Yung pastor mag-preach, naninikal pa para madama presensya ng mga group. Walang naramdaman. Sipa-sipa lang simento. Sa atin, hindi. Itaas mo lang kamay mo. Mag-concentrate ka lang. Kusang daluyan ka ng presensya ng ating mahal na Panginoon. Dahil pag masungkit mo ang puso ng Diyos, if you want and touch the heart of God, the Lord bless us. The Holy Spirit will come down. The anointing from the mountain, hallelujah, is such that from the mountain, bababa. Sabi niya sa dugtong nitong bersikulo, padulong sa bird of Aaron, sa iyang saya, ang hamog, bababa yun. Ayan po ang magbigay ng grasya biyaya sa mga tao. Dahil bakit natutuwa ang Diyos sa sungkit natin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon? That is the benefits of unity. Amen? Ngayon pa lang, di ba may sumpay? Makibasa. Praise the Lord. Sa aklat ng mga awit, Kabanata 133, ang talata ay 2 hanggang 3. Parang mahalagang langis sa ulo na tumutulo sa balbas, sa makatuwid bagay sa balbas ni Aaron na tumulo sa laylayan ng kaniyang mga suot. 3. Gaya ng hamog sa Hermon na tumutulo sa mga bundok ng Sion, sapagkat doon pinarating ng Panginoon ang pagpapala, sa makatuwid bagay ang buhay na magpakailan pa man. Palakpakan natin ang Diyos. So, dugtong na bersikulo yun. Dugtong na bersikulo sa Diyos. Pag ang tao nag it is good and pleasant, it is for the brethren to dwell together in unity. So, pag may pagkakaisa sa Diyos, parang mahalagang langis sa ulo na tumutulo sa balbas, sa makatuwid bagay sa balbas ni Aaron, na tumutulo sa laylayan ng kanyang mga suot. 3. Gaya ng hamog sa Hermon, na tumutulo sa mga bundok ng Sion, sapagkat doon pinarating ng Panginoon ang mga pagpapala. Sa mga tuwid bagay, ang buhay na magpakailan paman. So pag magkakaisa ang Kristiyano,
ang pagkakaisa ng Kristiyano, it brings calmness, comfort, goodness. It is like a precious ointment. Katulad ng mahalin nga ointment na galing sa ulo ni Aaron, buwababa hanggang sa kanyang, hanggang ito, tumutulo hanggang sa kanyang bungot. Amen. That went down to skirt of his garment. Grabe. Katulad kanina, habang umawit tayo sa choir, mainit sa pulpito, terrible. The anointing power of the Lord. Galing dito, bumababa sa buong katawan ng choir. Hanggang sa sidlaylayan ng damit, basang-basa sa presensya ng ating Panginoon. The anointing power. Dahil punta kayo upang magkaisa, just to sing praises to the Most High God. And the dew of Himron, and the dew that descended upon the mountains of Zion. The mountain of Zion, that is the mountain of God. Hamog galing sa bundok ng Hermon, bumababa, papunta sa bundok ng Zion. Anong bundok Zion? That is the mountain of God. Pagbaba doon sa bundok ng Panginoon, doon, utusan ng Diyos. For there the Lord commanded the blessing, even life forevermore. Ito po yung bundok ng Diyos. This is the mountain of Zion, the church. Dahil dito tayo nagpupuri sa ating Panginoon. Bababa ang amog dito. Because the Zion is the holy mountain, is the holy place kung saan kumikilos ang presensya niyo. It brings anointing. Tumutulo doon at sabi ng Diyos, utusan ko ang pagpapala doon. At higit sa lahat, ang buhay na walang hanggan. That is the benefits of unity. Kaya walang lugi. Utusan ng Diyos. And the Lord commanded there the blessing and the life forevermore. May blessing na, may buhay na walang hanggan pa. Amen. Grabe nga anointing. Galing sa ulo ni Aaron, mutulo sa kanyang bungot, biguti, padulong sa kanyang buong damit, saya. Katulad din ng bundok, hallelujah, hamog, bumababa hanggang doon sa bundok ng mountain of Zion. And there, the Lord commanded the blessing. Pagdating sa bundok ng Zion, doon daw, utusan ng Diyos ang mga pagpapala. Kaya bang nandito tayo lahat, utusan ng Diyos ang pagpapala. Lahat na nandito, natuluan tayo ng anointing power from the Lord. Hallelujah. Lahat ng ating sakripisyo, mabaliwala. Hindi mabaliwala. Dahil mismo ang Diyos uutos. Sapagkat doon, pinarating ng Panginoon ang pagpapala. Sa mga tuwid bagay, ang buhay na magpakailan pa. Palakpakan natin, Diyos, mga minamahal. Kaya walang talo, walang lugi pag ang Kristiyano ay nagkakaisa. Ngayon pa lang, pinaramdam na natin. Bumaba na lahat. Yung hamog, anointing galing sa kay Aaron sa bundok, pinababa yan sa kay
church ngayong araw. At diyan, hanggang diyan, uutusan ng Diyos ang pagpapala. Pagpapalain tayo ng Diyos. 2 linggo na lang natira, mga minamahal. Amen. Gusto niyo ba pagpapalain ng Diyos? Gusto niyo ba maramdaman yung anointing galing sa Diyos? Amen. It is good and pleasant, it is for the brethren to dwell together in unity. Kaya lubos-lubosin na lang natin yung pagkakaisa. Once and for all. Amen. Upang malubos-lubos naman utusan ng Diyos ang iyang pagpapala para sa atin. Sa una't dalangin ng ating mahal na pastor and prophet of our loving God. Amen. So, nang panahon kay Aaron yon. Ngayon dito sa church, the anointing power of the Lord to His prophet, our daily pastor, bababa sa iglesia na to. Sa sakripisyo natin, mga pastor, bilang propeta ng Diyos, the anointing power of Diyos and blessing, ibababa sa ating lahat. Sino bang hindi nakatanggap ng pagpapala? Itaas yung kamay. Lahat ba nakatanggap? Sinong pinagpapala? Sumigaw ng malakas na praise the Lord. Ni ating brother engineer Noon, nang sumasamba dito yan, bata pa. Nalala ko, mga sipunin pa Tagbo-tagbo, may mga sipon pa. Pasaway. Nawala na ilang taon. Nakita ko, buging tao na. Parang kilala ko to. Milapit sa akin ng Wednesday. Kuya, Mr. Lord, kumusta naman? Saan ka lang? Ano na natapos mo niya? Gabagan, engineer na ko. Ha? Hindi natin malimitahan ang kapangyarihan ng Diyos. Nawala siya, nag-aaral pala. Pero still, hindi siya nawala sa Diyos. Yan ang dapat. Saan ka man pumaroon, imikot mo ang buong bansang Pilipinas. Di meron kang to earn a future. Still, huwag kang lumayo sa Diyos. The real future is came from God. He's the one who holds our future. Balik ka pa rin. Kaya nang bumalik siya, pinagpala siya. Sabi niya, Kuya, kala ko mag-testify ako ngayon. Wednesday. Sabi ko, pwede Sunday lang. Buti nalalaw kanina. Tingnan mo noon, maganda pala yung patutuo niya sa Diyos. Maluwalhati natin ang ating mahal na Panginoon. Totoo ang Diyos. Nang sabi ko, that is the goodness of God. Kaya awitin natin the goodness of God. We will sing the goodness of God. Purihin ka. The benefits of unity. Wag tayo magsawa, aawit sa kabutihan ng Diyos. Love you, Lord, for your mercy never fails me. Oh, my days I've been held in your hand from the moment that I wake up until I lay my head. Lift up your hands. I will sing Rise up your the hands goodness and sing the goodness of God. all my life. You have been faithful. Sabdang mensahe. All my
have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. You have led to the fire in darkness time. You're close like no one. Hallelujah. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. I will sing the goodness of God.
His goodness is running after me. Ang kabutihan ng Diyos ay tumatakbo papunta sa akin palagi. Your goodness is running after me, Lord. Salamat. Thank you so much, Lord. Hinahabol mo kami niyong kabutihan. Sa buong buhay namin, tapat ka. In all my life, you have been faithful. In all my life, you have been so good. Sa buong buhay namin, napakabait mo. Buong buhay namin, tapat ka. Hinahabol mo kami ng kabutihan mo. Your goodness is running after me. Kaya napakabait mo, sabi mo. Mga minamahal, habang nanamapasin siya, manalangin tayo sa ating Panginoon. Kausapin niyo ang ating mahal na Panginoon. Istoryahan niyo siya. Bilangin mo isa-isa ang katapatan, ang kabutihan ng Diyos nga migukod ka nato kanunay. Sa bawat hininga natin nga arang, ang kabutihan ng Diyos daa palagi. Hanggang ngayon, pinangawakan tayo ng Diyos. Hanggang ngayon, pinatayo pa rin tayo ng Diyos. Hanggang ngayon, niya pa rin tayo. Hallelujah! Ibayaw kamot yung mga bisita. Ibayaw yung kamot. Mga lamon na bisita, itaas. Ipiyong iyong mata, ipiyong. Kinasing-kasing yung dawato ng Ginoo. Nga pasulan yung magluluwas. Sabat ka mo sa akong pangamuyo. Ipiyong ang mata. Concentrate. Sabat sa akong pangamuyo. Isulti nyo. Amahan ko sa langit. Ginoo, salamat. Simong kaayo sa akong kinabuhi. Pasayloa ako, Lord, sa tanan ko nahimo sala. Sukad ako bata pa, antod gining oras. Ginoong Jesus, pasayloa ako. Pasayloa ako, Ginoo. Gidawat ko ikaw nga akong personal nga mangluluwas. Diyos, ang hari sa akong kinabuhi. Luwas ako, patitibo kong banay. Isulat ako ngalan sa libro sa kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus. Ang gidawat, amin. Opo, malapay na maraming salamat sa katauhan niya karon. Minawat sa imo, mga ilmal nga pangalan. Pasayluwa sila. Ang pagkulang mga sala, magkakamali, tabangin sila. Ito talangan sa langit, mag-ianak mo sa tinuod, sa kasing-kasing sa binuhatan o kamatuoran. So dalangin man na pastor sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise. Palakpakan natin ang Diyos, maminaman. Hallelujah. Minamahal, may upat nga reglamentong kaluwasan. Upat. Una, pagtuo. May tuo ka mo. Ikadua, hinulsol. Pinahinulsol ko na ka mo. Pangtulo, bautismo sa tubig sa ngalan ni Jesus. Naibautismo andiya, may baptismal tab, may robe yapon kita nga sanina, robe iilis para mo nang pagtuslob. Importanteng bautismo, mapasaylo yung sala, mapasaylo ang sala. Kaya tanan nga tao nagkasala, nag-absan si Maya sa Dios. Pag hindi mapasaylo yung sala, ilabay ka sa impyerno. Ang soul sala, kamatayan sa impyerno. Apan ang regalo ng Diyos, kinabuhing walang tapusan. Kay Kristo, pagmunawat mo sa iya. So yung pang-apat, ang Holy Spirit, musulod sa kasing-kasing nyo. Manang timbre patik nyo. Muna maglipay, magatagahom ka ninyo. Mag-comfort. So balik-balik ka mo, balik-balik, para ka mo maging tinuod, genuine Kristiyano, baguhon ka mo, sulbarong problema nyo, ayon sa balatian nyo, plus.
may langit ka mo, nga wali katapusan. Amen. Balik-balik mo simba, Miyerkules, Biyernes, Domingo dire, aron ko mapalanginan sa ating malapay noon. Amen. So naanya may mga magpasabot sa inyo preacher. So lahat mga muyo kita magisunan sa tanan ta mga pahinanglanon sa ating malapanginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Opo na kilang Diyos. Malapanginoon, sunod ng langit ng dearly beloved pastor, your in-time prophet of God. Nandito kami nung sumamo sa harapan mo, malapanginoon, sa ganang amin, wala kami magawa, ikaw lamang ang amin asahan, Lord. We trust and believe thy promises, thy word, and thy word is true, Lord. And your promise never failed. That you promise us that never failed us, forsake us, and leave us, Lord. Pangako mo yan sa amin. Kaya mo kami pagalingin sa aming karamdaman. Kaya mo lutasin aming mga problema. Kaya mo kunin ang kahirapan sa aming buhay. Palitan mo ng abundansya, kanagaya, grasya, biyaya, pagpapala. Ang aming mga lupain, mga kayupan, mga negosyo, mga trabaho, mga transaksyon, Lord. Because ikaw ang tuburan sa grasya at pagpapala, nagbumula sa iyo ang lahat na kayamanan sa langit, Lord. Pangako mo yan that to supply all our needs according to riches glory in heaven. Kaya sa dalim mga pastor, we claim these promises, Lord. Ipagkaloob mo sa makatauhan mo sa araw na to. Ngayon din, sa pangalan ni Jesus, singgit, hallelujah. Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang iyong kamay ng isa nakataas, ang isa ipatong siyong ulo. Maging sa mga webcast viewer namin. Manalangin tayo lahat na mayroong panampalataya. Opo na kilang Diyos, minsan po ulit kami nalangin sa iyo. Humingi ng tulong, habag at awa, Diyos, sa lahat na magkapatiran. Kanakan mulo, may taglay na karamdaman, problema, karamakalisdan ng kahilingan sa iyo. Abutin ka pangyarang ganoon din sa pangalan ni Jesus. Dahil malapastor, di mo simpermit sing and diseases, problems, cast out from poverty, bigyan weakness, bigyan blessed and so on, financially, physically, spiritually, my God, health, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, amen. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin Diyos na mahal. Lahat tayo ay tumayo, bayo kamot, lukso kita, tulog na bisis, kusog na pagsinggit. Help us, Lord! Help us, Lord! Help us, Lord! Amen. Salamat sa ating malapang Panginoon. So, di rin natapos sa ating gawain. Ang mahal, di tayo maglangan. At tawago ng atong mga beloved. Ang magpapagta special labo piring.